Magandang gabi Luzon, magandang gabi Visayas, magandang gabi Mindanao. 10 katao ang isinugod sa ospital habang siyang na presidente naman ang inilikas matapos ang pagtagas ng ammonia mula sa isang ice plant sa barangay 168, Deparo, Caloocan City kaninang madaling araw. Ayon sa ulat, 8 residente ang dinala ng mga opisyal ng barangay sa Dr. Jose Rodriguez Memorial Hospital and Sanitarium dahil sa hirap sa paghinga. 2 pa ang agad namang isinugod ng Bureau of Fire Protection o BFP sa pagamutan. Bandang alas 4 ng umaga nang mapansin ng mga residente ang matapang at mabahong amoy ng kemikal. Agad rumisponde ang mga bumbero at isinara ang balbula na pinagmulan ng pagtagas upang makontrol ang insidente. Patuloy namang minomonitor ng mga otoridad ang lugar upang matiyak ang kaligtasan ng mga residente. Nakatutok si Bernard Calderon. Nakpasya ngayong Miyerkules ang House Committee on Justice na manatiling selyado ang kahon na naglalaman ng mga income tax returns o ITR ni na Vice President Sara Duterte at kanyang asawang si Second Gentleman Attorney Manny Scarpio. Ito ay matapos bumoto ang komite pabor sa pagpapanatiling hindi muna bubuksan ang nasabing kahon habang nagpapatuloy ang kanilang deliberasyon. Ang naturang dokumento ay bahagi ng mga usaping tinatalakay ng komite kaugnay ng isyong kinakaharap ng Vice Presidente. Sa ngayon, wala pang pinagdesisyon kung kailan o kung bubuksan pa ang kahon sa mga susunod na pagdinig. Samantala, inaasahang mapapatuloy ang investigasyon ng Kamara sa mga darating na araw. Nakatutok si Josephine Kawile. Naglabas na ng mga larawan ng Philippine National Police o PNP na mga hinihinalang sospek sa naganap na pumamaril sa bahagi ng EDSA Timog. Ayon sa pulisya, layunin ng pagpapalabas ng mga imahe na mapabilis ang pagkilala at pagtakip sa mga sangkot sa krimen. Patuloy na sinusuri ng mga otoridad ang CCTV footage at iba pang ebidensya upang matukoy ang pagkakakilanlan ng mga sospek. Si John Michael Macaraig, naka-alerto 24, eksklusibo. Bumagsak sa panibagong record low ang halaga ng piso kontra US dollar matapos umabot sa 61.62 kada isang dolyar sa intraday trading ngayong araw. Ayon sa mga analyst, nakaapekto sa paghina ng piso ang patuloy na paglakas ng dolyar sa pandaigdigang merkado, pati na rin ang pangamba sa inflation galaw ng interest rate sa Estados Unidos. Dahil dito, inaasang tataas ang presyo ng mga imported na produkto tulad ng langis, pagkain, at iba pang bilihin na maaaring makaapekto sa mga mamimili. Samantala, patuloy namang binabantayan ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang sitwasyon upang mapanatili ang katatagan ng lokal na ekonomiya at halaga ng piso. Nakatutok si Pamela Esquivel. Balita naman tayo mula sa Senado. Iniulat ni Senador Linda Chalian na umabot sa 41.6 billion ang nagastos ng pamahalaan sa loob lamang ng 60 araw bilang tugon sa lumalalang sigalot sa Middle East. Ayon kay Gatchalian, malaking bahagi ng pondo ang inilaan para sa ayuda, repatriation o pagpapauwi ng mga overseas Filipino workers at iba pang serbisyong pang-emergency para sa mga apektadong Pilipino sa rehiyon. Binigyang diin din ng Senador ang kahalagaan ng maayos na paggamit ng pondo upang matiyak na mapupunta ito sa tamang pangangailangan ng mga kababayan. Nakatutok si Georgie Godilla. Susunod! 16 na political parties nag-apply para sa akreditasyon habang papalapit ang paghahalo ng kandidatura para sa farm elections. Department of Agriculture naghahanda na ng mga hakbang laban sa posibleng epekto ng El Nino sa agrikultura. Dating Congressman Zaldico umano'y humihingi ng political asylum sa France ayon sa palasyo. Wala napatunayang banta ng destabilization of power grab sa militar ayon sa Armed Forces of the Philippines o AFP. Canada at Estados Unidos magtatapat sa Para-Maki Development Camp. Wembanyama Spurs pinatalsik ang Trailblazers para umabante sa NBA playoffs. At Joshua Garcia at Ivana Alaw pinakita ang pelikula dating Love is Never Gone.
Tuloy-tuloy ang aming pagbabalita dito sa mas pinagkakatiwalaang 24 oras. Labing-anim na partidong politikal ang naghain ng aplikasyon para sa akreditasyon kaugnay ng nalalapit na halalan sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Ito ay habang papalapit na rin ang itinatag panahon ng paghahain ng Certificates of Candidacy o COC para sa mga nais tumakbo sa darating na eleksyon. Ayon sa Commission on Elections, mahalaga ang akreditasyon upang opisyal na makahanahok ang mga partido sa proseso ng halalan at makapaghain ng kanilang mga kandidatura. Inaasahan namang magiging masigla ang political landscape sa BARM dahil sa dami ng partidong nagnanais lumahok sa makasaysayang botohan sa rehiyon. Nakatutok si Resty Galia. Naghahanda na ang Department of Agriculture or DA ng mga hakbang upang mabawasan ang posibleng epekto ng El Nino sa sektor ng agrikultura. Ayon sa ahensya, kabilang sa mga paghahanda ang mas maayos na pamamahala ng supply ng tubig para sa irigasyon, pamamahagi ng mga binhi na matibay sa tagtuyot at agarang suporta sa mga magsasakang maapektuhan. Layunin ng Department of Agriculture na protektahan ang produksyon ng palay, mais, gulay at iba pang pangunahing pananim laban sa matinding init at kakulangan sa ulan. Nakatutok si Clyde Sabasido. Inihayag ng Malacanang na ang dating Ako Party List Representative na si Zaldico ay umano'y naghahangad ng political asylum sa France matapos siyang mapalaya mula sa kustodiya ng mga otoridad sa Czech Republic. Ayon sa ulat, ang asylum application sa France ay pinoproseso ng pambansang pamahalaan na siyang nagsusuri kung kwalipikado ang isang individual para sa internal protection. Batay sa patakaran ng United Nations High Commissioner for Refugees o UNHCR, responsibilidad ng mga otoridad ng France ang pagtanggap, pagrepaso at pagdesisyon sa mga aplikasyon ng asilo. Nakatutok si Eunice Laurio. Nilinaw ng Armed Forces of the Philippines o AFP na walang anumang beripikado o valid na banta ng destabilisasyon o military power grab sa bansa. Ayon sa AFP, patuloy nilang minomonitor ang sitwasyon upang matiyak ang katatagan ng seguridad sa buong Pilipinas. Ngunit sa ngayon ay wala silang natatanggap na impormasyon na mapapatunay ng anumang tangkang kudeta o pagkilos laban sa pamahalaan. Nakatutok si Arvin Nas. Pasok na sa susunod na yugto ng NBA playoffs ang San Antonio Spurs matapos talunin ng Portland Trail Blazers sa pamumuno ni Victor Wembanyama. Nagpakitang gilas si Wembanyama sa magkabilang dulo ng court sa kanyang puntos, rebounds at blocks na naging susi sa pagnalo ng Spurs. Hindi rin nagpahuli ang kanyang mga kakampi na tumulong upang mapigilan ang paghabol ng Trail Blazers. Sa kabila ng matinding laban, naig ang depensa at diskarte ng San Antonio upang maselyuhan ang serye at tuluyang makausad sa playoffs. Nakatutok si Miguel Alejandro Tolentino. Balitang sports naman tayo. Maghaharap ang Canada at Estados Unidos sa isang para-hockey development camp bilang bahagi ng paghahanda at pagpapaunlad ng kanilang mga atleta sa nasabing sport. Layunin ng kampo na hasain ang kakayahan ng mga manlalaro, palakasin ng teamwork at ihanda sila sa mga susunod na international tournaments. Inaasahang magiging matindi ang kompetisyon sa pagitan ng dalawang powerhouse teams sa para-hockey habang ipinapakita rin ang kahalagahan ng inclusivity at sports development para sa mga atletang may kapansanan. Nakatutok si Jason Daya. Chika Milit naman tayo.
Ipinamalas ng mga artista na sina Joshua Garcia at Ivana Alawi ang kanilang chemistry at cinematic na acting para sa bagong proyekto na pinamagatang Love is Never Gone. Sa mga pangunang teasers, behind the scenes clips, kapansin-pansin ang malapelikulang kalidad ng kanilang mga eksena na puno ng emosyon, matitinding tagpo at visual storytelling na tila pangsinihan ng dating. Ayon sa production team, layunin ng proyekto na maghatid ng mas malalim na pagtingin sa kwento ng pag-ibig na may halong sakit, pag-asa at maaalala na mahirap kalimutan. Agaw eksena ang tambalan ni Joshua at Ivana na agad umani ng excitement mula sa fans dahil sa kanilang natural na chemistry sa harap ng camera. Patuloy na inaabangan ng publiko ang buong detalye ng Love is Never Gone na inaasang magdadala ng bagong antas ng storytelling sa lokal na entertainment scene. Nakatutok si Susie Cabrera. At bago po tayo magpaalam, nais ko lang pong batiin si Miguel Alejandro Correntino. Congratulations sa iyong recording studio. At yan ang mga balita ngayong Miyerkules. Ako po si Daniel Malay Pelicerta. Ito ang GMA Daniel Malay Pelicerta News. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lamang. At dahil hindi natutulog ang balita, nakatuto kami 24 oras.